Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Well, ang pag-usapan po natin ngayon ay hindi talaga tungkol sa medical issue or sakit ng mga tao. Ang pag-usapan po natin ngayon ay isang social issue, no? Sakit ng bayan. Okay. Kasi po, mukhang pinapaalala po tayo ng Panginoon. Kasi kahapon sa clinic po natin, nag-una po ang isang pasyente na nag-aral sa isang private na eskwelahan. Hindi ko na po banggitin kung ano yung eskwelahan. Pero alam ko po na ito po yung nangyari sa, I would say, halos, no? Ng private na eskwelahan. Siya po ay grade 11, senior high, na against talaga ako sa senior high school. No, yung grade 11, grade 12, naku, kalokohan po yan. Ako nga no? Nakatapos na po tayo, nagtatrabaho na po tayo bilang isang doktor for more than 30 years. Wag po niyo sabihin na kulang po tayo dito. Dahil po hindi po tayo dumaan sa grade 11, grade 12. Mga kaklase ko, lahat po wala namang senior high noon. No? Okay, so anyway, balik tayo sa itong pasyente natin na grade 11, no? Senior high school. Well, tinanong ko po siya, wala kayong pasok? Kasi Biyernes kahapon, di ba? I'm sorry, Sabado kahapon. Or rather, I'm sorry, ang pasyente ko pala ito last Friday. Ayan. Tinanong ko po wala kayong pasok. Sabi po niya, wala po. Sabi ko, bakit? Sabi ko, alas 2 pa lang ng hapon. Bakit wala kayong pasok? Sabi niya, kasi po ang schedule po namin sa senior high, Monday at saka Wednesday lang. 2 times a week lang po. At saka, I think, morning hanggang alas 2 ng hapon. Buti sana kung whole day, no? Hanggang pa sa gabi. Kasi, 2 times a week lang Okay? Kaya sabi ko, bakit ganyan? Baka nag-online po kayo sa Tuesday, Thursday, at saka Friday. Sabi na, wala po kaming online do. Face-to-face lang po. Monday at saka Wednesday lang po. Sabi ko, kailan po ito nangyari? Yung pagkatapos ng earthquake, syempre, minsan, kahit hindi na kailangan anong tawag nito? I-suspend ang klase, no? Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa ng mga may-ari ng mga private schools. Bakit? Syempre, nakakatipid ng kuryente, di ba? Ganun lang naman yan. Lalo yung mga private schools na may aircon mga classroom, naku, ang laki po ng tipid nila. Kaya po ang maririnig po ninyo ngayon puro ng walang pasok, holiday ng holiday. Anyway, sabi naman po niya, nangyari na po ito since opening pa ng klase. Last July pa daw po. Sus, Mario Josep, ano ba yan? No? Kaya napag-isipan ko po na natin yung pag-usapan po natin itong grade 11 at saka grade 12. Lalo na pag meron na naman tayong pasyente sa latter part of the afternoon ng Friday na naman. Ayan, anong tawag nito? Napaka-timing. Kaya sabi ko, meron talagang mensahe po na pinadala po ng ating Panginoon sa akin na pag-usapan po natin ito ulit. Okay? At ang estudyante po ay nag-aaral rin sa grade 11. Pareho, grade 11. Pero this time, hindi na po private na school. This time, isang government school. Well, of course, alam naman po ninyo, Philippine Science High School. Ayan. So anyway, tinanong ko kaagad siya kasi nainis ako nung narinig ko sa yung pasyente ko earlier na galing sa private school, no, na
grade 11, no? So, tinanong ko siya kaagad, may pasok po kayo? Sabi na, opo. Sabi ko, anong schedule pala ng klase po ninyo? Sabi niya, Monday to Friday po, 7:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon. See? Ano ba pagkaiba yung grade 11 ng itong private na school at saka itong grade 11 ng Philippine Science High School? Kahit sabihin natin na napaka-stricto, napaka talagang high standard ang Philippine Science High School. Di ba? Regardless, okay, of the standing of your school, kailangan we have to abide, di ba? Monday to Friday talaga yan. Ha? Okay, bakit iba yung private school Monday at saka Wednesday lamang, samantalang Philippine Sci Monday to Friday at saka 7:30 hanggang 4:30 ng hapon? Kaya po naisip ko na po ito noon. Okay, kasi syempre kahit sabihin natin napakamahal naman ang tuition ng private school, kawawaan ng mga magulang syempre, di ba? At saka kahit may voucher po, kung nangyari pa rin po hanggang ngayon, voucher galing sa gobyerno, syempre, pera rin natin yan Pera ng taxpayers yan Okay? So ang yumayaman, ang may-ari ng eskwelahan. Ang kawawa, ang mga taxpayers. At saka yung dito ng mga estudyante nila. Ano kaya magiging performance nila, no? Pagdating ng panahon na maging professional na po sila. Kasi napaka-importante itong basic education. Yung primary at saka yung secondary, meaning elementary at saka high school. Lalo na yung college, di ba? So, I would say na itong grade 11 and grade 12, kalokohan po talaga yan. Okay? At nainis talaga ako sa yung admin noon, yung nag-approve ng K+12. Ang akin lang po is, bakit pinilit po ninyo magdagdag ng 2 years sa high school? Sapat na po yung 4 years na high school. First year hanggang 4th year. Bakit? Porket ang nasa abroad 6 years ang high school nila? At kailangan gawin rin po natin dito? Bakit gawin natin dito kahit wala pa tayong senior high, lahat ng professionals po natin na nag-apply sa abroad, tinanggap po. Sila nga ang, sabihin natin, hinahanap. Kasi po, mga magagaling ang mga Pilipino. Hindi lang hanggang dito, hindi lang hanggang sa educational attainment, pati ang sipag natin, ang tiyaga natin, at ang pagiging matapat natin sa trabaho. Bakit itong taga-gobyerno, itong yung previous administration, nagsasabi kulang ang high school natin? Ano ba yan? Buti sana kung ang daming reklamo galing sa ibang bansa na nag-hire sa mga Pilipino, mga college graduates, ang nagre-reklamo na ano ba yan? Ang mga Pilipino? Parang kulang yata dito. Wala naman reklamo In fact, sila pa ang tumatagal sa mga trabaho doon as compared to other nationals, like mga Indians, etc. At kung may reklamo naman, hindi naman sila nagreklamo na kulang ng high school Hindi naman. Syempre, kulang yung curriculum sa college. Wala naman nagreklamo. Walang nagreklamo na ang mga professionals natin na nagtrabaho sa abroad kulang dito, whether sa high school or whether sa college. Bakit pumilit itong previous admin na magdagdag na 2 years high school? Alam ba po ninyo kung bakit? Number 1, pang-aapi yan. Para lalong hindi makatapos ang mga Pilipino. Mananatiling mahirap. Pagdating sa eleksyon, bigyan mo na ng pera, panalo na naman sila. Ganun po yan. Yun po ang dahilan ng K+12.
pang-aapi. Ha? At syempre, sa panahon ng previous admin, yung nag-approve ng K+12, syempre, gaganda yung kanilang statistics ng unemployment. Kasi syempre, dinagdagan ng 2 years high school. Syempre, may 2 taon talaga na walang gumagraduate ng college kasi dinagdagan ng 2 years high school syempre, sa itong 2 taon, wala naghanap ng trabaho kasi nga, hindi pa nakapag-graduate kasi nga, dinagdagan ng 2 years ng high school. Yun po ang naisip nila para pagandahin ang stats ng unemployment, para bumaba, okay, ang unemployment rate. Biro mo yung lahat nag-approve ng K+12, yung congressman at saka senator, pati yung pinakahuli nagpirma. Biro mo, meron ba isa sa kanila na dumaan sa 6 years high school? Hindi. Ang dami nila nakaupo dyan mga attorney, mga professionals, ning isa, I'm sure, hindi dumaan ng 6 years in high school. Bakit inapprove nila? Sinabi ko na po, pang-aapi lamang. Ayun. Kaya po pag ako po nasa pwesto, pag binigyan po tayo ng pagkakataon, itigil ko talaga yon grade 11 at saka grade 12. Okay? Ipaplebiscite ko ata yan na kung pumayag ba o kung papayag ba ulit ang mga Pilipino na magdagdag ng 2 years in high school. And I'm sure karamihan ng mga Pilipino ay magsabi na no to grade 11 and grade 12. At huwag kayong mag-alala, kayo po mga guro ng grade 11 and grade 12. Maa-absorb po kayong lahat sa elementary at saka sa high school kasi kulang na kulang ang mga teachers po. Kaya huwag kayong mag-alala na mawawalan po kayo ng trabaho pag sa panahon ko po ay itigil ko po yung grade 11 at saka grade 12. And I'm sure yung mga classrooms na pinatayo para sa grades 11 and 12 ay magamit rin po yan sa mga lower years para makamit po tayo ng ratio of 1 teacher, 40 students, and at the same time para yung paggamit ng classroom po ay isang beses lamang po sa isang araw. Wala pong early morning na magpasok ang mga estudyante alas 6 ng umaga. Wala na rin pong late afternoon or even evening na makauwi po mga pasyente na sobrang late dahil po sa pagkulang ng classroom. Maraming salamat po.